So, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon lang pala pumasok na parang nawala na naman ang aking Facebook at saka YouTube. O, sa YouTube, magandang gabi po uli. Hummingbird, Landy, Desi, Ian, Lou, Geng, Nicholas, Wim, Yelsi, Evelyn, Carl, Vivian, Melvin, Hayward, Patatas Guy, Piping Dilat, Kian E. D, Benedict, Vinny's Random Thoughts in PC Repair Shop. I love it. Sabi ni Ma'am Gigs, di daw po magsasawa. Well, we'll try to keep things interesting pa rin kasi ang hirap rin ito. Ang dami rin kasi natin kailangan pag-usapan. So, double check ko lang yung dapat natin, dapat, live muna. So, nagdo-double check ako ng mga assignments ko. Yung mga kailangan ko dapat na gawin. So, that, I need this. Alright. Ano to? Okay. So, okay. So there's some things na mahalaga na pag-usapan din natin. And it's not just it's not just yung laman ng charter change, but also what is the House doing? Double emphasize ko talaga na itong People's Initiative, ang purpose niya ay palakasin ang House of Representatives. And in particular, under the leadership dito ni ni Speaker. And this is unusual. Kumbaga, it's unusual because this is something that will immediately benefit them. Now, normally, kapag ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas para sa kanilang sarili, hindi sila dapat nagbe-benefit noon right away. It should be the next administration. Although, it might also be na sobrang confident nila na kung sakasakaling maipasa itong People's Initiative and ang daming bars to that. They're so confident na si Speaker pa rin ang mamumuno kasi it's clearly intended to benefit him and I guess yung mga chuwariwak niya, if any. Diba? So, sabi ni William, hindi naman daw po matutuloy yan dahil sa panahon ngayon, madami ng matalino. However, napanood nyo ba kanina, yung mga nakapost sa YouTube at saka sa Facebook na mga tao who were there to convince yung iba para pumirma? Nakita nyo ba yun? Nangangako na, yung pinapaalala na yung ayuda daw magiging permanente kung sakasakali maipasa ito. Kung pumirma sila at maipasa daw yung pagbabago sa saligang batas, yayaman daw sila. Ito sabi ni Luri, heard sa news 5, nag-house to house na bypass na si Mayor Belmonte, ang target ay mga seniors. See how unfair that is? Sabi ni Red, okay, let's answer this. Sabi ni Red, hindi po ba mas maganda na dadami ang mamuhunan sa foreigner para magkatrabaho ng marami? Ay nako Red, ito nga ang isang ni-research natin. Ayon dun sa ating, kasi binago na po ang batas tungkol dito sa sa foreign direct investments. Ito yung meron yan in every administration gumagawa ng tinatawag na negative list. So dito dati kay President Duterte, may mga dinagdag, may mga binawas, ganon. Pero dito sa panahon ni Presidente Marcos, kasi noong October 2022, gumawa ng panibagong negative list si Presidente Duterte dahil napasa ang Public Service Act na bago. So dito sa negative list, may 4 na kategorya. Yung unang kategorya, nationalized industry yan. Walang pwedeng iba, Pilipino lang. So yung mga extraction of natural resources, land ownership, education, media, 100% yan. Philippine-owned lang. Sa list B, 25% foreign equity allowed yan. I think retail trade, retail yan. Sa list C, up to 30% ang foreign equity at sa list D, up to 40%. Ngayon, akala kasi ng iba, dahil ito yung ginamit ng ilang mga grupo para mag-convince ng mga tao sa charter change, sabi nila lahat daw ng foreign investments dito ay minimum of 40%
foreign-owned, maximum 40% foreign-owned lang. Hindi po yan totoo. Kasi sa manufacturing sector, 100% pwedeng foreign-owned. Pero in spite of the fact na pwedeng 100% sa manufacturing sector, hindi pa, except for yung mga yung mga, pero yung weapons, inaalaw na ng ilan, dinagdagan nila. So, kukunti na lang po ang binabawal. In other words, kukunti na lang po yung naglilimit ng foreign ownership. So, ito yung mga updated sectors. Dun sa manufacture and distribution of products requiring clearance from the Defense Department. Ito yung mga firearms and so on. Hindi na kailangan ng clearance from the Defense Department, and products including ammunition, ordnance, guided chuchu, ganyan, pwedeng up to 40% foreign equity. Ngayon, maiintindihan nyo kung bakit nililimita natin talaga yan, dahil mayroong mga local industries na pinoprotektahan tayo dyan. Gayunpaman, maaari pa rin baguhin yan. Pwede na rin daw foreign ownership up to 25% in recruitment. Bakit natin nililimita ang foreign ownership sa recruitment? Kasi posibleng hindi natin mahahabol kung nagpapadala ng OFWs abroad. Kung 100% foreign owned yan, hindi natin sila magawang responsable sa pangangalaga ng ating mga OFWs. Sa public utilities, nagbago na rin. Yung services like distribution, yung mga 40% lang na required. Electricity, transmission, production, distribution and transmission, 40%. Pero production, pwedeng mas mataas. So, yan yung mga So, konti na lang kasi dati, 2 pages ang negative list, ngayon, 1 page na lang. Konti na lang. Foreign equity restriction on retail trade will apply only to paid-up capital of 25 million or more. Yun lang. Yun na yun. And that's it. So, unlike before na maraming mga industries na merong equity requirements or nationalized siya, dito, konti na lang. So, ano yung purpose ngayon ng pagbabago pa sa saligang batas? Mismong Kongreso na po ang nagpabago ng batas para hindi na masyadong stricto ang equity requirements. So, next. Sabi ni, hindi ko alam yung name kasi, Korean letters and words. Dapat nga tayo mag-manufacture ng weapons natin kaso may batas daw nag-prevent No! Pwedeng 100% Philippine-owned yan. Ang pinayagan nga natin, lumuwag pa tayo, inallow natin ng up to 40% foreign equity. Pero meron na tayong arms na na industry dito sa Pilipinas, matagal na po. At prinotektahan natin sila with 100% Philippine ownership, nationalized industry siya. Nag-prevent on outdated na dapat amendahan na lalo sa No, it's the other way around. Sabi ni John, excuse lang po, papalitan na daw si Bersamin and Jokno. Well, I hear that DOF Secretary will be replaced possibly by Ralph Recto. Hindi ako sure kay ES Bersamin. I don't think so, yung kay ES. Unless he's being put someplace else. Hi kay Jeff. Hi kay Ma'am Louise Althea Magay. You know what? I really like your name. Ang dami kong gustong pangalan dito. Bakit ang gaganda ng pangalan ninyo? Sabi ni Ma'am Louise, hindi ko na po atang naabutan live mo. Ma'am, nakakaumpisa pa lang po natin. This is the second live today. How about like PESA, MEPSA, I think 100% owned? Pwede po. Kasi nga, nag-create tayo ng special economic zones for that. But like I said, ang manufacturing po, pwedeng 100% foreign owned. Except kung yung weapons manufacturing. Sabi ni Freddy Orendina, Arms Corps, yes, we had that local industry. Sabi ni Joe Ori, ano po ang possible steps na maalis ang incompetent na president? Well, ang problema is, the legitimate way of removing a president is through impeachment. Ang impeachment will have to deal with ano yung mga grounds, high crimes, betrayal, disloyalty to the Constitution, betrayal of public trust, and yung mga ganon. So, kailangan mataas yung kasalanan. Ngayon, kung ang incompetence ay nandun sa level where he endangers national security, then it's possible na pwede yun ang gawing basihan. We can only talk about the legal means, but we can also talk about, when it is the government that is burdening the people, when it is endangering the people,
then that's why the military has a voice, because the Constitution is specific that the AFP is the protector of the people and of the state. It's okay, John. It is relevant in a way, di ba? Sabi ni Cyril, good evening. Mark De Jesus, di po ba alam ay yung Congress lang ang nakikinabang? Wala po ba siyang pakialam? Kaya until now, sobrang tahimik ng palasyo tungkol sa issue ng Chacha. Ganito yun, Mark. I am very sure that he knows about it. He is the president. One way or another, sasabihan siya. Pinsan pa niya yung speaker. And so, I am sure that he is well aware of it. He just doesn't want to talk about it. Yun lang po. Yun. He is hesitant. It is his style talaga not to talk too much. Yun talaga yung ano niya. The less talk, less mistake. Yun nga lang, there will be times when you, as a leader, will be called upon to assuage the fears and worries of your people, and you will be required to and then yearly you're also required to give a report. That's called the State of the Nation. Pero para sa akin, display of leadership yan. Huwag kang matakot sa criticism, because if you're a leader, you are bound to be criticized. It doesn't matter whether you do right or wrong. Ikaw ay mababatikos. Hindi lahat ng tao magiging type ang iyong klaseng leadership. Pero kung tama ang ginagawa mo, meron kang vision, meron kang goal, meron kang paraan para ma-achieve yung goal na yon, ano ba naman yung sabihan mo kami kung anong ginagawa mo? Ano ba naman yung sabihan mo kami na, oh, by the way, nag-usap kami ni Speaker, and I think that charter change or this people's initiative is a good thing, ganyan. Alam niyo kung sabihin niya it's a good thing, baka yung mga iba sa atin sumunod at sabihin na, sige, hindi muna namin ito babatikusin. I think that's part of the leadership. Kung hindi yun ang leadership style niya, he must find a way to take care then of the worries of his people. I'm not saying that this is required by the Constitution. Of course not. It's not required. But, di ba, some of our leaders are beloved because in-address nila yung ating mga fears, ang mga worries natin. Bahagi yan ng iisang bangka, di ba? And kung siya ang tinaguri ang ama ng bayan, like before, di ba? Kung siya ang tinaguri ang ama ng bayan, ang isang ama, hindi niya hahayaan na malulong sa takot, o even ito sa presyo ng bumilihin, and so on. Konting konting paramdam naman, galaw nyo naman yung baso, di ba? Sabi ni Eric Bustamante, with all these happenings or changes in government or Congress, are you saying na scam ako last elections? Yun, alam mo, kayo po ang makakapagsabi niyan. We all make mistakes and it's okay. We're human. May mga kahinaan din tayo. Ako, I still feel that the president is a good man. He's just, right now, not a good leader. And that's what we need. We need a leader. Sabi ni Mount Kevin, may ads na rin sa TV. That's right. May mga ads na nga itong charter change. So hindi rin mapagkaila na ang speaker ang siyang responsable para dito sa sa People's Initiative na ito. Kasi doon pa lang sa test na sino bang makikinabang nito? Sino ang ultimate beneficiary ng People's Initiative? Hindi ba nakalagay dun sa sa petition mismo, amending Article 17, Section 1 of the Constitution? Ano yung amendments? Voting jointly. Ibig sabihin na water down na natin yung value ng Senado. Kasi kung jointly, it's 3/4 of Congress and the Senate. So, 24 plus 311 yata sila ngayon. So, that looks good. So 3/4 nun. Pero, pwede pa kasing 3/4 House, 3/4 of the Senate. Tapos, kailangan mag-agree sila kasi otherwise, hindi papasa yung amendments. In this case, pinapalagay na ng House or part of the People's Initiative ay gawin ng voting jointly. So, parating mananaig yung gusto ng Kongreso ng House. At maaaring manawagan either the Speaker or the Senate President. So, ibig sabihin, si Speaker, sobrang lamang. So yung kalamangan niya siya, pwedeng kahit siya lang manawagan, at dahil sa dami ng mga kasamahan niya sa Kongreso, matatalo parati yung proposal ng Senado.
Kung mayroon po kayong sinasagot dun sa comment section, lagyan nyo ng @ para alam ko sila yung kausap nyo, hindi ako. Sabi ni Ma'am Dina, yung nagpapagalaw daw ng baso ay yung bumubulong. Sino ba ang theory ninyong bumubulong? Kayo talaga. Ito sabi ni Ma'am Christine, I have no love for both houses of Congress, a plague on both houses, a pox of their house. But magpa-vote muna ang HOR congressman ng national bago pwede silang big vote power. Totoo yan. Diba? Pero ako, yes to charter change, no to people's initiative as it is being conducted now, and yes to a constitutional convention. Ibig sabihin, bumoto tayo ng mga representante natin, at yung mga representante natin ay iba sa Kongreso, hindi to, how do you call this, constituent assembly. At bigyan natin ng time. At bahagi nun ay yung continuous flow of information tungkol dun sa napag-uusapan at dun sa mga isinusulong natin ng mga probisyon o mga pagbabago dun sa saligang batas. Sabi ni Paula, less talk, less mistake. Hindi nga siya nagsasalita, ang dami ng mistake. I'm sorry, I laughed too hard at that one. Sabi ni Just G, yung lahat ng ginagawa ni Speaker sa kanya lang, sa kanya lang ba ginagawa, o initusan ni Ma'am, at bakit hindi nagsasalita si BBM? Controlled ba daw ng asawa? Okay. Actually, sinasagot tayo nung kabilang parlor, so to speak. Ang sinasabi nila is, bakit? Hindi naman niya kailangan magsalita and so on. Pati yung dun sa isang issue, like the video issue, sinasabi, bakit kailangan niya magsalita sa video issue? Aba, there is a malicious imputation of a crime, vice, or defect on you, and this could affect your leadership. It is not required, of course, and you can say there is no evidence. But certainly, the people deserve to hear from their leaders. Ano, binoto namin kayo para mag-disappear? Para tumameme? Parang, yun lang ba? Yung only the legal aspect ng iisipin ninyo na, well, legally is not required to answer. Yes, but common sense requires you to answer. Your leadership, your capacity to bring us to a better future is at stake here. If you're afraid to talk to us, what exactly are you afraid for us to hear? Alam mo, magaling pa naman magsalita ang ating Pangulo. Totoo lang. He could answer. And that's why it's so unusual that he does not speak. Kasi, matatas yan eh. Matalino. Nakita nyo naman siya during the campaign, di ba? Sabi ni Johan, note that they have many ways to circumvent the limits of their power. Dapat ang i-amend nila is to have strong mechanism or measure of accountability and integrity in elected officials. Okay, sabi ni Jules, tama ba ang action ngayon sa Kongreso tungkol sa charter change? No po. Actually, matagal nang sinabi ng Korte Suprema in 1998 dun sa kaso ng Defensor Santiago versus Comelec, sabi ng Korte Suprema, ang RA 6735 ay hindi po sapat na batas para People's Initiative to amend the Constitution. So actually, it's what we call constitutionally infirm. Meaning walang basihan sa saligang batas para dun sa action mo. Kasi yung provision sa saligang batas is not self-executory. Meron akong nakitang comment kanina, sabi, hindi pala executory. No, it's not self-executory. Meaning, hindi na kailangan gumawa ng batas. Ang nangyari dito sa RA 6735 ay gumawa ng batas pero parang afterthought lang. Yung yung para sa amendments ng saligang batas. Sabi ni Nak, huwag niyo na po tawagin kaya ng People's Initiative kasi dapat Tambi's Initiative. Well taken po, well taken. Sabi ni Frosty, I'm pro-Chacha for economic revisions para kukunti na lang ang OFWs na lalayas para makapagtrabaho pero at least ngayon tumataas na ngayon ang employment rate. Wait! So many levels here. Let's unpack. Okay. What economic provisions are holding us back? Do you know what? Kasi yun ang ginagamit nila na tool para maloko nila tayo. Huwag na tayong magkunwari, niloloko nila talaga tayo. Anong economic provisions? Nakita nyo ba yung ad? Doon sa ad, ang clear na target nila ay ito, edukasyon, land ownership. Payag ba po kayo doon? One day, gigising na lang tayo na sobrang mahal na ng
lupa dito dahil ang mga foreigners na malaki ang buying capacity, ang bibili ng ating lupa, tapos asa pa tayo, nga tayo sa lahat. Because magkaiba yung earning capacities natin, and it's more likely na mas maraming foreigner ang makakabili ng ating lupa. If finite resource yan, meaning pag naubos ang lupa, wala na, konti na lang, and we're lucky if we're able to reclaim a lot of land. Hindi parati natin magagawa yan because it is very polluting. So, so pag sinabi niyong for the economic provisions, sir or ma'am, kailangan sabihin niyo ano exactly yung economic provisions na yon na sa tingin niyo is holding us back from development. Na kaya tayo nagkakaroon ng OFWs dahil merong particular economic provision sa ating saligang batas but do not lead to investment. Pero sa totoo lang, sir, ang reason kung bakit hindi nag-i-invest dito ang mga foreign direct investors ay dahil sa kakulangan ng murang kuryente. Hindi rin mura ang tubig, magtataas pa nga nitong Enero. Masama ang internet natin, ang traffic, masama ang ating road system, ang gulo-gulo ng roads. 'Di ba? Sabi ni Elizabeth, there's no leadership at all from BBM anymore. Meeting leaders from other countries is not leadership. Neither PP and Bingi is leadership at all. Sabi ni John Fabico, I don't think any country would want foreigners to buy their lands. Well, some countries do kasi basta can afford at saka basta hindi sila mauubusan. Eh yung ibang countries, they're so big, they can allow it. Ay, hindi. Sabi ni Neri Lacson, sabi daw ng COMELEC Commissioner na revise daw yung Santiago case, yung Lambino yun ang pwedeng gamitin na People's Initiative. That's not true. Kasi dun sa Lambino case, meron siyang ang sinabi ng Korte Suprema, mali po yung inyong signature campaign kasi hindi mo sinulat yung precise na provision. Pero sinabi rin ng Supreme Court, hindi namin gagalawin ang Santiago na kaso. So, that's not true. Hindi niyo pwede gamitin yung Santiago case, hindi mo pwedeng sabihin na na-overturn ng Santiago case, samantalang very specific na sinabi ng Korte Suprema, hindi na natin kailangan galawin yung yung Santiago case, meaning that it stands. Okay, sabi ni Ray, why are you dignifying rumors? Unang-una, Sir Ray, halatang pinipilit mo lang yung iyong topic dito kasi hindi namin pinag-uusapan yung so-called rumors mo. So ito yung tanong ko sa'yo. Why are you insisting on that issue? What are you talking about? Why are you beating, if for you the issue is already laid to rest, why are you beating a dead horse? At bakit mo pinipilit na he who accuses must prove? Nasaan ang akusasyon? Wala pang reklamo, wala pang crime, wala pang ebidensya. Naghahanap. So, darling, if you're going to come here thinking na ang bida-bida mo because you're rehashing an old argument, honey, you're not doing very well. Sabi ni The Patatas Guy, just take for example sa mga condominiums. Kapag nag-pre-selling sila, sino mga bibili? Isa o dalawang floors? Yung mga negosyanteng foreigners. What more kung lupa na ang pinag-uusapan? Ang galing ng ibang followers, huwag nang patulan yan, walang kwenta yan, and so on. O ayan, na-brand katuloy. Sabi ni KGBP, ang target ng ads ay mga ordinaryong mamamayan na pumipirma kahit hindi alam ang pinipirmahan basta may ayuda. May video pa nga na isa sa batas daw ang tupad pag nagbago ang current constitution. Ito yung nakakatawa. Yung ad na yon has nothing to do with the initiative. Di ba? Yung ad na yon doesn't say na ang sinasabi nila, oy, tataas ang antas ng edukasyon kasi nga, pwede na bubuksan nila. Hindi yan yung nasa initiative. Ang nasa initiative pala na wakinin ko, powers ng Congress. So that ad is super misleading. Sabi ni Christine, main question for pro-reform and pro-Tambi initiative. How sure are you that it's the proper Fed-PARL, not a bastardized consti that they'll make? How sure may vote of confidence, shadow government, question hour, and so on? Totoo yan. So, in fact, how can we even trust these people na mga nagpakita na sa atin ng dahas, nagpakita na sa atin ng yung may galit sila sa ordinaryong mamamayan na nagpapasara ng SMNI? Isipin nyo, what if they tamper with the free speech provisions of the Constitution? Paano yun? Can we go back? Can we say, oh, wait, erase? No.
And in fact, why are we even talking about all of these other reforms? Eh, hindi pa nga na ipapasa itong ano, yung People's Initiative isn't even about that. Sabi ni Lauro Cruz, I may agree with the charter change, but the problem is we do not know the real intention of what is to be amended and changed. Agree on that like 10 million%. Yeah. Yeah. Buti sana if they're telling us the truth, eh sinasabi nila, uy, gagaling ang edukasyon natin, dadami ang foreign investors, and so on. Eh hindi naman po yan ang nakalagay dun sa initiative na pinapasa ninyo. O, so sabihin na natin tama yung initiative, sabihin na natin na legal, sabihin na natin na kumpleto yung RA 6735. Sabihin na natin ang lahat nyo. Niloloko nila tayo, tignan nyo yung ads. Yung ads ay tungkol dun sa pagbabago ng economic provisions, pagbabago ng foreign ownership, pag-aalaw ng foreign ownership, not just of land, but of educational institutions, of schools. Eh paano kung binibrainwash na nila yung mga anak natin? Paano kung tanggalin nila yung mga cultural education? Paano kung hindi na culture-based education? Paano kung hindi na kung ano-ano na yung tinuturo sa mga anak natin? Yeah, allow yan. But that's not what the initiative may disconnect eh. Ang initiative, palawakin ng powers ng Congress para Congress ang magbabago ng saligang batas virtually except for the referendum part. Eh, pag tinignan naman natin dito, at of course, i-water down nila yung sa Senado. Hello, Senate, galaw-galaw naman dyan, powers ninyo po yung natatanggal. And, anong kinalaman yan? Ang sinasabi ng House of Representatives dito, huy, kami nang magbabago, papasok natin itong mga to, yayaman kayo. Parang budol na naman, budol part 2 kung gagawin natin yan. Sabi ni Minuk, ginagawa tayong tanga ni Martin Romualdez at hindi mangyayari yun. Well, we have to be vigilant, di ba? Sabi ni Mark De Jesus, his father was loved by the Filipinos because yung lahat ng proyekto ng Marcos senior regime are all pro-poor. Hindi man all. Pero marami naman, in fairness, marami naman nagawa. At naglalayon mapataas ang pamumuhay ng mga Pilipino and people remembered it kahit puro negative ang sinasabi ng mga historian sa kanyang ama. I think the truth is somewhere in between. This administration will be remembered dahil sa pagtaas ng lahat ng bagay except sa sahod. Aray! Yan. Sabi ni Ma'am Ivy, sinabi niyo pa. Sabi ni user 14724, ano kaya ang mangyayari sa Maharlika Fund? Sabi ni Chill, what just happened? Ang lalakas daw ng loob, tapos mambubudol pa. Parang nagiging bang tawag nito? Wailing wall na itong ating But it's okay. I really want you to be heard. Sabi ni Ilocanong Inhinyero, uy, taga Ilocos, Slovakia. Sandali. May tanong ako. Kung ang legislative ay tagagawa ng batas at ang judiciary ang taga-interpret ng batas at ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas, tanong, bakit ang jurisprudence bitin? Bakit ang jurisprudence what? It's called case law. So yung interpretation ng Supreme Court ng mga batas natin becomes part of the law of the land. It's, kumbaga, you will read the law in the way the Supreme Court interprets it. Ano lang yan? They're not making law. It's just case law. They can't go beyond the bounds. I mean, they can't write an entirely new law. Sabi ni Mommy Bell, ang kapal po ng mga mukha. Ang sakit na nga ng mga salita natin, pero alam nyo, parang feeling ko what the love. Sabi ni Ma'am Elizabeth, Pilipinas, this is a very crucial time to collectively raise our voices louder para mabingi sila. I think we should file now for the withdrawal of support of this government. And oh, by the way, guys, people, the Congress, nag-file sila ng bill para ayusin recently to 2006, something like that, or later. At sinabi nila na para ito ay punuin yung RA 6735 sa pagkukulang niya dito sa pag-amyenda ng saligang batas. If they really believe na na-overturn ng Lambino case ang Santiago case, bakit may ganun? Diba? Sabi ni user 7797303, I will never trust this Congress, puro crocodiles. I would never, ever insult crocodiles that way. Chika lang. Alam nyo ba, na in pre-colonial Philippines, parang demigod ang, gods and demigods ang crocodiles, ang mga buhaya. We both feared them and revered them kasi part sila talaga ng kultura ng pre-Hispanic
Philippines, pre-colonial Philippines. At makikita nyo na inuukit sila dun sa mga, dun sa ibang mga burial sites, sa mga coffins, sa mga sacred objects nila, inuukit yung forma ng buhaya. Kasi nga, they represented power. They represented divine power. Kaya, wag na po natin ikukumpara itong mga lukulukong to. Ang mas matakaw pa buti pa ang buhaya, pag nabusog, titigil na po kumain. Ang mga ito, wala pong katigil-tigil. Dire-diretso. Ang yaman-yaman na nila. I mean, how much money do you need? Di ba? At magkano ba ang kailangan mo hanggang sa kamatayan mo? Hindi mo mauubos yan. Siguro 3-4 na henerasyon ng pamilya ninyo, hindi nyo mauubos yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdadamot ninyo. Hindi lang sila po nagdadamot sa pera, ha? Nagdadamot sila sa pagkakataon, sa opportunities nating mga ordinaryong mamamayan at mga hampas lupa, incorporated. Wala silang tinitira. Anong sabi ni Catwoman? How did you think that you could live so large and leave so little for the rest of us? Hindi ba ganyan ang ginagawa nila sa atin? Sabi ni Musty, may eco farm na daw po para sa Congress, crocodile farm. Hindi ako naniniwala. Hindi, sa totoo lang ha, have you seen how crocodiles feed? They'll feed until busog na sila, hindi matutulog na sila. Harmless na sila pag busog. At may kabusugan. Sabi ni Alex Cruz, walang talab kahit gaano kasakit ang sinasabi natin, kapal ba naman ang mga bulsa nila? Eto pa ang naririnig ko. Sinasabi ng ilang mga mayor at mayors natin na talagang pinakikiusapan sila na mag-deliver ng votes. Di ko alam sinong nakikiusap sa kanila, pero nanggagaling dun sa direksyon yata ng batasan. Theoretically. Grabe, di ba? Grabe. Parang, what about the rest of us? Wala ba tayong karapatan mabuhay? Wala ba tayong karapatan umasenso? Wala ba tayong karapatan iangat ang buhay ng pamilya natin? Hindi ba tayo, di ba? Hindi ba pwede? Excuse me, kami naman. Namin yun ng pera. Tapos anong ginawa nito sa budget? Di ba tayo parang, obvious. Ang sabi pa nga, okay, hanapin ko mamaya yung source ko na nakapublish naman. May budget ang COMELEC na inilipat sa Kongreso supposedly for changing the laws and so on. Allah. Sabi ni Neri, napaisip tuloy ako na baka totoo yung mga issues na corrupt yung person na yon at si Tamba, kaya need nila ng protection para if ever bumaba na sila sa power, walang magkakabol. I understand yung strategy na ganyan. Naintindihan ko, hindi lang naman sila yung ganyan eh. Meron pa nga mga past leaders na, ayun, halos hindi sila matamaan ng kaso kasi ang laki ng pambayad nila. But that's my point. Parang ang nangyayari, dalawa yung justice system natin. Yung isa para dun sa mga mayayaman, ito yung not necessarily because they bribe people ha. In fact, many of them don't. Yun lang, yung pag kinasuhan yung isang somebody, minsan, dinidismiss na lang yan because it's not worth the trouble. So, merong batas para sa kanila, merong batas para sa atin. Or at least, may administrasyon para sa kanila, tayong mga hampas lupa, ay, mamalasin tayo. Tayo were expected to obey the law to the letter, strictly. Sila, sabi ni Chris, buhat kasi na maging viral ang in-expose ni SAS about sa Congress number 10 kung ano-anong diversionary issues ng pinamedya pero wala kaya naisipan ang PI. Wala, effective pang divert. Aba madam, hindi lang pang divert yan. Papalakas, nagdagdag sila ng powers. Halos sila na lang pwede sila mag-decide. At kahit nasa RA 6735, pwede nilang amyendahan yan para kahit hindi pa makaintay ng 5 years between constitutional divisions or amendments, abay tutupag, hindi ito nag-work para sa family ko, I'm going to have the Constitution amended. Wow, yan ang power. Sabi ni Carolina, noon kahit paano pinipilit itago ang pagiging corrupt. Ngayon, pinangangalandakan at ipinagyayabang na at ginagawang status symbol ang pagiging corrupt. Dapat corrupt para maging sikat. Di ba? Sabi ni Laluce Sole, paano na lang kung wala kayong mga matatalino nagsasalita sa SOCMED kasi di nila pinapakinggan boses ng mga ordinaryong Pilipino. Ordinaryo din po kami. Kaya sila nagagalit sa mga strong bloggers like Maharlika Sas. Oo, totoo yan. Strong talaga sila. At iba pa kasi binubusalan nila yung mga mamamayang Pilipino. Sabi ni Mommy Bell, how do they sleep soundly at night? Ay ma'am,
All they had to do is remove their conscience. Sabi ni, can't read your name. Sabi ni Digong, sasabihan niya ang mga mangingisda, magsasaka, etc. na wag na magbayad ng buwis. Posible po ba yon? Well, actually, kung marami ang gumawa nun. So, kung marami ang hindi magbayad ng buwis, mahihirapan din kasi manghuli ang BIR. So, posible opo, and it's considered civil disobedience. Kapag nanalo naman kasi yung panig, maaaring i-convince natin ang ehekutibo na i-amnesty o i-pardon na lang yung hindi pagbayad ng buwis. Sabi ni Jeff Reynard, naku, tapos mag-open na uli ang registration of voters, magkikita na naman tayo ng free rides to CMLC. Diba? Sabi ni Nit Buga, ano ba yung pag-pronounce ko? By the way, guys, may commercial na din sila sa TV kung napanood nyo. Ang tagline nila is gawing saligang patas ang saligang batas. Ang binabago nga lang nila itong provision para lumawak ang powers ng House of Representatives under Martin Romualdez, di ba? Kinalaman nun doon. Sabi ni Sinzong, bakit wala akong masyadong naririnig sa Senate kung sila yung winawala sa PI na pinapakalat? Baka naman meron silang ibubulaga later on. Sabi ni Romy Ray Briones, let's put it this way, this is classic Moodle method. They will tell you that it is for ayuda, pero in a real sense, it is for chacha. Walang nagbibigay ng ayuda na kailangan ng precinct number mo. Ito sabi ni Just Marvel, para namang alam nila na walang langit, impyerno, walang takot, hello, may afterlife, no? Ay, totoo yun. And nobody escapes itong mga penalties nila. Isa pa, bakit tahimik nga ang simbahan? Pansin nyo? Tumataginting ang katahimikan ng ating simbahan. Bakit kaya? Sabi ni Banwa, nakaka-PI ang PI na yan. So, but don't just talk to us here. Kung kaya ninyong mag-post. Kung worried kayo, then baguhin yung mga accounts. Alam niyo na kung paano lulusutan yan. Pero ang punto dito is we do not keep this to ourselves. I-disseminate natin ito. I-share natin ito. At i-share nyo din yung inyong saloobin. Kailangan malaman ng mayorya kung hindi pa tayo yung mayorya. No? Although ang tingin ko mayorya na tayo. Malaking bagay na lahat tayo undertake the responsibility na ituro sa mga kababayan natin na hindi talaga dapat itong charter change na ito. Nababaliw na ba sila? Para naman natin waive ang ating karapatan to have a future. Sa tingin ninyo, itong mga magagaling natin mga kongresista, hindi sila matetempt na gawin yung mga amendments to favor them or people like them or to favor their families or to favor, concentrating power in their hands? Sabi ni Johnsky, silence means yes ang simbahan. Yun na nga. Sabi ni Ma'am Jennifer, baka may nag-donate ng malaki. Merong mga nagmi-mislead. Talaga naman. Bakit kayo ganyan? Yan. Hindi ko na muna babasahin yung mga mawalang kwenta. How do you call this? There's a term I heard. I'm not sure. How insulting is it if you're called a kanal na tol? Tama ba yan? So, tinatanggal ko na yung mga canal level calls. And the reason I think it's not that insulting kasi kung canal level, nandun ka na sa banda water table. So, okay ka pa. Pero yung pagka below sea level yung IQ ay ibang usapan yun. Hi kay Philippine Latest News Today. Sabi niya, sorry, I'm late sa live. No? Oh, you don't really need to apologize. Alam mo, Jason, mayroon po akong TikTok na nag-explain dun sa provision na yan. Nandun po yan sa wala sa YouTube. Lalagay ko po yan sa YouTube, okay? Sabi ni pobreng brat vlogger, hinahanap ko nga din po yung parish priest na mahilig tumakbo. Hindi siya parish priest. Priest. Wala siyang parish. At least alam ko, wala siyang parish. Anyway, na mahilig tumakbo, saka yung mga nuns na mahilig mag-ingay, sabay-sabay na silang nananahimik muli.
Working while listening dito, sabi ni si Jesus Ice Cream, mekos-mekos ng ice cream. Ay, so talaga gumagawa ka ng ice cream. Ang galing, Sabi ni Ma'am Elizabeth, I am waiting for what the stand of VPISD is on this matter. I haven't seen her and Senator Amy bonding lately. I think, well, nagka-holidays naman. So, kailangan din natin, we need to allow them time naman with their families. Sabi ni Josh, walang kinalaman dito ang kakampings. Pinapanood lang namin awayan ng dalawang grupo. Ayan, dito ba si na Miss Sas? Ayan, Attorney Miss Sas, Miss Joy, and everybody, thank you, sabi ni KGBP. Thank you so much. It feels like through you guys, na-voice out namin yung concerns namin, nagiging critical thinkers kami dahil sa inyo. I hope so. Kasi it will serve the country if matatalino ang mga botante. But let's also not create divisions, and this is something na kailangan nating bantayan. Yung ginagawa ng iba dito sa comment section, kayo, ang mga DDS kasi ganyan. Pink ka ba? Mga ganun. You know what that does? It creates divisions. It makes us divided. At sino mamamayagpag pag tayo-tayo ang nag-aaway? O di syempre, the people who want to consolidate power in themselves. So, ang pinaka-dangerous lalo na, naririnig ko, yung mga nagsasabi, ang Imperial Manila kasi ganyan eh. Itong mga Tagalog kasi ganyan eh. Itong mga Bisaya kasi ganito. Really, do we need that right now? We need to stand together. Kailangan natin, malakas ang boses natin at malalakas lang yan kung pare-pareho tayo ng sinasabi. At ang tunay na kalaban dito ay yung mga taong nagdi-divide sa atin. Ang tunay na kalaban dito, yung mga tao na nagbe-benefit sa divisions natin. Yung mga taong nagpapahirap sa atin. Yung mga taong dinideprive tayo at ang mga anak natin ng full education. Yung mga tao na kapag dating sa public service ay sasabihin, o yan, pwede na yan kasi para sa mga hampas lupa lang yan. Of course, they don't say that pag andyan tayo, but they do think that. I know so many of them that I know, they think that in the back of their minds, it's so ingrained in them na they've been in power so long, iba na yung tingin nila sa sarili nila. Parang special na sila. Ibang klase na sila. And literally, they are a different class. Ang tingin nila sa atin, others. Diba? Pag sila nagkikita, ay, si ganito, beso. Ay, si ganyan. I was there, I've seen it. Huh? Yeah, there are people who would never have given me the time of day, never would have talked to me, never would have acknowledged my existence because I'm not one of them. Nagkataon lang na by some huge accident ay na-appoint ako. And then suddenly, iba na yung trato, ramdam ko po yan. So tayo, we must watch out for that. Now, we don't fight with each other. We can talk about the details later on. We can talk about FEDPAR later on. But right now, it's no to this People's Initiative, so-called People's Initiative. Kasi obviously, hindi atin yan. And siguro i-congratulate din natin si House Speaker Martin Romualdez. What an amazing coincidence. Ang galing siguro ng bolang kristal ninyo. Aba, sinabi nyo lang na, sige, it is time for charter change to amend the economic provisions. And suddenly, may grupo na tama ba yan? Nagko-collect ng mga signatures para palawakin ng mga powers ng House of Representatives. Siguro daw to the end in view para matulungan kayong baguhin ng saligang batas in other ways. Ano, galing-galing ninyo, nadali ninyo kagad yung gagawin ng taong bayan within a week or two. So, sabi ni Mini Break, si TP kapag konta sa kanya block agad niya, dire-diretso lang at nakafocus sa gusto niyang mangyari. Kaya yung comment niya puro positive. Ang result, nagkaroon siya ng solid follower. Nakaunggoy. So yan sabi ni Moraya, I agree with you, let's focus on issues and not on our political affiliation. Alam niyo sa totoo lang, maging kakampi natin sa politika o kalaban, lahat po tayo ay magbe-benefit pag critical thinking tayo at maayos tayong magsasaayos ng ating mga legal needs. Ay, nako. Hindi po mahalaga yung mga, later on pwede na natin pag-usapan ng mga detalye. Ang kailangan natin, magkasundo tayo unang-una, no to Tambi's initiative. Diba? No to any measures that divide us. No to any measures that will keep us get left behind. Sabi ni Freeride, if matuloy ang Chacha, goodbye Senate, kaya dapat kumilos din ang Senado. Well, yeah, definitely.
At sabi ni Balbino, huwag kalimutan yung hashtag hindi mo pera yan. Sabi ni Ma'am Pinay, Leche Flan, ambisyoso kasi si TPI. Hayaan na natin siya. I agree, hayaan na natin siya. Darating ang panahon na mawawalan siya ng silbi sa mga hayaan na lang natin siya. Busy pa si Kong, sabi ni Christopher Yu. Sabi niya, sa pag-pray sa Black Nazarene at Pit Senyor sa Cebu, love ni Father, mga generous congressmen, kasi mga devotees karamihan. Sabi ni Josh Cabrera, so maganda yan, hindi ka special at hindi mo pera yan. Good one. Sabi ni Harvey, and possible din na matuloy na magkaroon ng 100% ownership mga foreigners. Yes. Yes, kung papabayaan natin ang mga kongresista na halos yung walang tutol na sila lang talaga ang makakapagpresenta ng at makakapagsulong ng charter change or pagbabago ng mga revision or amendments, di ba? Sabi ni Carolina, napansin niyo ba? Sa panahon ni Pinoy, di na makapangisda sa WPS. Panahon ni Digong, nakapangisda na. Panahon ni BBM, binobomba kaya isda ang kinumbida sa aplaya. Sa panahon ni Inday, sa kaldero na yan. Sabi ni Ma'am Chisa, Mamba, sabi nila forever ayuda daw. We don't need ayuda. We need to grow our businesses. Yes, and we need to be given opportunities to do that. Alam niyo kung bakit tayo nagka-train law 2 beses? Kasi gusto ni Pangulong Duterte, wala na yung mga special privileges ng ilang mga kumpanya dyan. Isipin mo, ang tax break nila may forever. Usually, bibigyan natin ng tax breaks yung mga startups, yung mga pioneer industries, ganyan. At saka, just enough para maka-asenso sila, mabuelo lang nila. And after that, it's up to you. Survive or die. Diba? Compete. Anong ginagawa natin? Napaka-special ng ibang mga kumpanya dyan. Forever ang kanilang tax breaks. Kaya nagka-train 1, train 2. Yung train 2, abay, ang dami pang umapila at sinasabi nila na sige na, bigyan nyo pa kami ng 10 years, etc. Pinagbigyan sila para mapatapos lang. Pero in 10 years from train 2, out na yung inyong mga special privileges. Kaya siguro, talagang makikilahok sila dito sa pagpipili ng ating liderato. Thank you, Kapogi ba ako nagpadala siya ng pangpulbur. Salamat din kay Ate Liv Vlogs at saka kay Gigi Balyokanag. Salamat daw sa matalinong diskusyon. Buhay ka. Ano kaya din yun? Kasi hindi posible magkaroon ng matalinong diskusyon na one-sided. Sabi ni Libra, it's politicians' initiative, not people's initiative. Dion? Ronan? Sorry. Yan, isa sa dapat tingnan kahit every 5 years lang ang tax breaks para then they will stay, sabi ni Blues Life and About. So isa pa yon. Dapat siguro nasa ating saligang batas na whatever tax breaks are given only for a temporary period kung kumpanya yan. If we're giving it to an entire class of people, like let's say IPs, okay lang yan, baka pwedeng forever yan. Or at least matagal. Tulungan nating umasenso, pero hindi dapat dependency yan. Abay, alam nyo ba, yung mga tax breaks na yan sa sobrang tagal, parang tayo yung nagbabayad ng profit margin nila. Parang tayo yung sumasagot ng kanilang overhead, tapos sila puro pasarap kanila yung pure profit. Sabi ni Presidente Digong, teka muna. Diba? Sobra na kayo sa papasarap nila. Yun yung at the expense of the taxpayers. Naman. Sabi ni Neri, sana tumakbo si Tatay Dig sa party list for sure. 3 seat makukuha. First si Tatay Dig, second si Sas, third kayo, fourth si Crisette, then Tatay Dig will step down para panik si fourth. Okay? Ay nako. Hindi po ako umaasa na maging elected official. Actually, umaasa ako maging saint. Sabi ni Sensui, are you in favor na baguhin ang 1987 Constitution? Isa lang po yun. Yes po. But not this way. And certainly not by this Congress. Has to be by a constitutional convention. At pag sinabi ng Kongreso natin, masyadong mahal yan. Nag-allocate nga kayo ng 500 billion para sa ayuda na hindi namin alam na kung mapapamigay talaga yan. Excuse me, kung namamahalan kayo sa constitutional convention, isoli nyo na yung 500 billion sa treasury na yan. So, yung mga yan. Di ba?
500 billion for ayuda. Ang dami pang unprogrammed funds. Wag na wag talaga. Ito talagang hindi dapat natin tiisin na pag sinabi nila, hindi pwede ang Constitutional Convention kasi mahal. Excuse me, kung ano-anong ina-allocate ninyo sa sarili ninyo na wala naman sa National Expenditure Program. Tapos mamamahalan kayo sa pagbabago ng sarili nating saligang batas na napakahalagang dokumento. Pag titipiran nyo kami, titipiran nyo yung pagkakataon namin na ma-voice out yung mga kailangan namin para sa para umasenso naman kami. Haharangin nyo pa yon. Sabi ni Jason, kung totoo man yan, ang PI chismis, isa lang nakakaawa kundi ang kaban. Sabi ni Mommy Bell, ang laki-laki ng ayuda, ginawa nilang tambalos-los ang mga Pilipino. Ginawa talaga tayong parang manlilimos. Parang, mendicancy yung mga Naintindihan ko yung 4Ps, pero yung 4Ps may hangganan yan. Aba, kailangan umaasenso ka, kailangan pumapasok yung mga bata, kailangan nagpapacheck up yung mga buntis. Pero ito, ayuda for what? Hindi ninyo ma-explain sa amin ang for what na part na yun. Sabi ni Pinay, Leche Flan, what would effectively stop Chacha from pushing through? Sorry po kung nasagot na dati. Still catching up on previous lives. Ako, pasensya na kayo kasi napapadalas talaga ang live natin dahil ang daming kailangan pag-usapan. Pero tama kayo, what could stop it? Well, the Supreme Court can stop it. The COMELEC can stop it. Di ba? Alam niyo ba na sa COMELEC, dun sa Lambino case, hindi nila pinayagan, hindi nila tinanggap yung petition kasi sabi nila, wala nga namang kulang naman yung RA 6735 as the Supreme Court stated. Sabi ni Happy Shop, sino kaya sa mga kongresista ang mahirap? I bet wala. Wala nang representative ang urban poor eh. Sabi ni Ruby Duran, tuloy ang appeal ni Senator Coco Pimentel dun sa insertion ng malaking amount sa approved budget. Tahimik siya ngayon. Oo nga kasi ang sabi niya, aakyat siya sa Korte Suprema, wala pa tayong nakikitang pinafile. Sana ituloy niya, mahirap naman. Sabi ni PI, Putong ina mo, actually yung pangalan niya. Kung gusto nilang unicameral, dapat botohin ng national. Tingnan natin kung mananalo si Croco. It took me a second. Oo nga, no, hindi siya manalo national. Sabi ni Libra 88 sa Cebu, may mga 4Ps na umasenso na at sila mismo naghinto magtanggap. O diba? It works in some places. Huwag lang natin silang gawing dependent sa ayuda. Na kung hindi sila bibigyan ng ayuda, mamatay sila sa gutom. At huwag din naman natin paubutin maging ganyang kahirap ang ating mga kababayan. Sabi ni JB, please talk about OFW soon. Ano po yung tungkol sa OFWs na gusto ninyong pag-usapan? Sabi ni Ma'am Rose, hi, naku yan, unprogrammed fund na yan. Baka bago kinwestiyon nila si VP Inday. Nakakatawa, no? Yung 125 million ipagkakait nila ay maayos naman yung liquidation, di naman nagreklamo ang COA. Pero itong unprogrammed funds na halos sila yung magdidikta talaga without discussions from us kung paano gagastusin yan. Sige lang, go lang sila. Sabi ni Christopher Yu, if we become federal, sad for the provinces that are headed by super kawatan of political dynasties. Learn from BARM, yung mayaman lang ang mga minister with the expense of our taxpayers. Ay. Sabi ni Leia, ang problema sa atin, hindi lahat ng tao nakakaintindi ng English na magpirma sila kung ano ang sinasabi ay ginagawa, lalo na ang talagang naghihirap. Or they're so poor na papatol sila sa 100 pesos. Yan, sabi ni Bong, sa dami ng pera nila, kaya na nilang bayaran lahat ng institusyon sa gobyerno, ipakulam na lang natin sila. Well, gagawin naman natin yon, pero gawin din natin ito. So, tama kayo eh. Kasi you know what? Dahil yung mga mayayaman, sila yung nagpopondo ng mga campaigns ng mga politiko natin na hindi pa ganun kayaman. Siyempre, pag nakasampa na, magpapayaman na yung mga yan. Pero, ang nangyayari, gumagawa sila ng mga batas para mapaboran yung mga nag-contribute sa kanila. Eh, syempre, may utang na loob sila. So, ano nangyayari? Itong mga mayayaman na ito ay lalong yumayaman. Ang mga politiko natin, yumayaman. Aba, lahat sila yumayaman, tayo mga hampas lupa, sobra ng dependent sa kanila. Sa ayuda, ang mga negosyo natin, kailangan, uy, si congressman, bili naman kayo sa amin, or ganito, di ba? Sasabihin ni congressman, sige, pero magpadala ka ng pagkain sa campaign ko, ha?
Sabi ni Onat, hello, St. Wixie, anong power meron kami mga OFW para i-block ang Romualdez Initiative? Well, pwede ninyong tawagan ang mga kamag-anak ninyo at sabihin wag po kayong pipirma. Sabihin ninyo, i-inform ninyo na may mga mayor na kinausap si you know who para mag-deliver ng at least 12% of the, well, at least 3% sa kanilang distrito. Mayroong isang mayor, napaka-specific ng kwento. Pinapapangako siya na mag-deliver ng 20,000 votes. Yung mga ganyang usapan. Kamusta naman po mga mayor? Bakit naman po kayo nagbebenta ng inyong dignidad? Bakit mo nyo binibenta yung kinabukasan namin? Paalala nyo sa kanila, gagawin at gagawin ng mga mayor yung pagbigyan si you know who. Kasi, dependent sila. Sabi ni Mini Break, may makulit at irrelevant daw na nagko-comment, paki-block daw dahil para nakafocus tayo at walang high blood. Hey, we love you. O pero bigyan niyo yung pangalan para ma-block na. Sabi ni Kaiser, may possibility na ang Mindanao ay humiwalay sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Alam nyo, yung secession po, pag nag-advocate tayo niyan ay inciting to sedition. So wag po tayong ganyan, ingat-ingat po. Kailangan pinipreserve natin yung integridad ng bansa. Kasi sa totoo lang, walang laban ang ganyang kaliit na bansa. Sabi ni Jeff, hirap bumoto ngayon, mahal kasi tumakbo sa eleksyon, di makatakbo yung mga pure-hearted. Totoo yan. Sabi ni Ian, if Chacha will be pushed to, our country will be overrun by these oligarchs and their minions. Huwag pong kakalimutan. Kung hindi man oligarch yung nakaupo na, na elected official, abay, minion siya ng mga oligarchs. Sabi ni Time Life Wisdom, pera lang ang katapat ng dignidad ng taong bayan sa mga mayor na haling sa salapi. Sabi ni Almar, sorry, medyo mababaw ang background ko. Sa Chacha, if ever po na maipasa ang Chacha, ngayong kalagitnaan ng term ni BBM, ano po yung posibleng magbago sa current system? Alam mo, sir, ang dami. Baka magising na lang tayo forever na, oh, by the way, eto pa ang narinig ko. Gusto nilang tanggalin yung provision against dynasties. Charan! Alam mo kung bakit? Kasi baka baka magkaroon na naman ng another digong-like accident at may ilang maiboto ang taong bayan na pure-hearted, ika nga. At gawa ng batas yung anti-dynasty provision ng saligang batas. Gusto nila patanggal yung anti-dynasty provisions. Hala! Sabi ni June Baolging, the Bawenyos are not for sale. At dyan naman ako super believe sa kay Kong Pulong. Mabuhay po kayo, Kong. Kasi sa totoo lang, ang lakas. Naririnig namin kayo. Pwede bang pahiram sa'yo? Dito naman po kayo sa Quezon City. Sabihin mo din po yun. The Quezon City people are not for sale. Hindi ko naririnig kasi yung mga congressman namin na pinagtatanggol kami. Sabi ni Yantaw, alam nyo po, I'm 53 years old at first time kong bumoto. Akala ko kasi totoo si Puting. Nalungkot ako doon. Sama ng first time. Sabi ni Facebook user, kung ang HOR may PI for Chacha via hindi po yun eh. Well, sort of. They're giving expanded powers to the House of Representatives. So kung pwede ba daw tayo mag-People's Initiative to change the Constitution? Hindi po eh, kasi, well, pwede tayo magsulong ng batas. Ano ba yan? Legislating a constitutional convention. Pwede. Thoughts daw, sabi ni Taney, thoughts on Mayor Joy. Alam nyo, kung binaypass ni you know who, si Mayor Joy, ibig sabihin, Mayor Joy would have stood in the way. So, yeah, I think, thank you, Mayor Joy. Sabi ni Ma'am Milagros at yan, sa baka daw kasi for sale din yung Quezon City. Diyos ko! Ay, sabi ni Jo Malien, watching here in Taiwan, sobrang nakaka-broken hearted sa aming mga OFWs ang mga kagarapalang pinaggagawa ng mga kongresista natin.
Ito sabi ni Sophia Francis, para may konting positive naman. We love Duterte forever. Sabi ni Maggie May, magmula nang magpalit ng administrasyon, nagbalikan ng sobrang corrupt. Next year, in the cabinet up there, highest shelf, it's really for that purpose, to tie up meat. The cabinet next to that, there, that one. It's in a plastic bag. Sorry, nagluluto kasi. We're going to be smoking meat today. Sabi ni Attorney Abasta, I like your name. Chacha proposed changes causing divisions within society. Alam mo, that's true. Ano? It's one of the easiest ways to divide people. Conduct an election or a referendum. Pero, I like the idea. No? Conflicting ideas will help us refine what we want at kung ano yung isusulong natin. Ang ayoko lang, yung nagkakaroon ng parang feud dahil dito. Sabi ni Beck Worley, how do you interpret the pic of Tatay Diggs eating pulveron? I can just illustrate my thoughts this way. There's one time I was in Davao with former president and a few other people. Kasagsagan ito nung time na Malacanang suddenly opened its doors to so many people. May dumating na ensaymada. Napakasarap. But when former president opened the box, he said something like, he commented na, aba, may ensaymada dito? Awayin kaya ako nito? Or something like that. It was so funny, he's such comedic timing. So we took a picture of him eating ensaymada. It's, it's light-hearted protest. And I love it. I love it talaga. Because the former president does that. Now, I'm not sure yung konteksto nitong pulveron pic niya. And I think it would be very dangerous for us to comment. I think the picture speaks for itself. So bahala na kayo kung gusto ninyong i-interpret yan. Pero ako, based on previous experience, it's very funny. Sabi ni Philippine Latest News Today, nag-iisa lang ba ang kagaya ni Pulong sa Congress? Sana dumami pa sila at magsilabasa na hopefully inunahan na kasi ni Pulong, hopefully maka-encourage sila. Alam nyo, sa Kongreso, walang kongresista ang gustong sumasalungat sa House Speaker kasi wala kang ganansya. Imagine nyo, allegedly, may mga bonuses daw given to individual congressmen in the last Christmas break. Paano yan kung yung kongresista ay tumututol sa mga polisiya ng Speaker? Makikita niya sa darating na Pasko or whatever occasion na siya lang ang ma-eechipwera sa bigayan. Mahirap na, di ba? Sabi ni PI, totoo ba yung sinasabi ni Lagman? Ito yan, yung sinasabi niya, yung 12 billion para sa COMELEC budget. I think it's true. Kasi binakapan siya ni COMELEC Chairman Garcia. Sabi ni Kata, nag-Dubai nga yung mga congressmen, di ba? My gosh, ang mahal doon. Yan, Dubai is not anywhere near my future plans, although it's in my bucket list. Sabi ni Cyclone Shop, ang tagal ko na palang nawala sa outside world, lumayo sa toxic na politika at news. Yeah, alam mo, all of us at some point, we feel like that na. It's so toxic, I gotta get away from you. And then after all, babalik ka din. Babalik ka rin. Sabi ni KGBP, wala ba daw sponsorship yung pulveron? Grabe, gawan lang tayo. Hina na rin daw ng MSM, sabi ni Miss Christine. Wala man lang redeeming moves. Wala man lang redeeming. Hindi news yung statement ni Pulong, proving strong arming through people's money ang Congress. Sabi ni Ian, magkakaalaman this filing kung sinong papanig, VP Inday at BBM o kung may unity pa ba. Pinagdidibatihan ni pa ba yung kung may unity pa? Chacha is good, but not in this admin in Congress, sabi ni Kiji. And Johan says, ang sa akin lang, it seems it's not the right time for FDI amendment. It's the political influence and intentions which would hamper our economic viability. Totoo yan. It could set us back one generation knowing what these kinds of people are like. So yun, I think we agree. But this is something to remember, ha? That's why we want to conduct our discussions in a way that's kind of troll-free. Kailangan alam natin yung mga issues.
At kailangan nakikikayat natin yung mga like-minded sa atin na, wait, we have to say no to this one. Itong People's Initiative, niluloko tayo harap-harapan ng lokohan. Alam natin, di ba, pinapalawak lang nila yung powers ng House of Representatives so that at any time sila lang talaga ang masusunod. What's wrong with you people? Tingin ba ninyo, hindi natin mahahalata yun? Sabi ni Shaide, I'm sure si Kong Pulong walang Christmas cash gift. We know he has been keeping the highest virtue. Kaya mabuhay si Kong Pulong, siya lakas talaga ng loob, ang tibay. Sabi ni Leisure, kayo nga may balak masama. Walang katuturan. Alam niyo, there's some statements here that are completely empty, reflecting just what's in the head of some people. So no. No to that. Sabi ni Roland Catedrilla, hindi mapagkatiwalaan ang magpinsan. Ooh. Hindi ba nakita? 42 says, please share yung ensaymada photo ni Tatay Digong. Alam na alam ni Tatay Digong yung mga terms, so alam na alam niya yung ingay sa social media. Number 1 fault. Alam mo, sa totoo lang, lahat kami gulat na gulat. Sino ba mga kasama ko nun? Sina Chrisette, si Mark, si MJ. So, nandun kami sa we had eaten dinner. Nandun kami, so nag-ano siya. Biglang pagtingin nun sa ensaymada. Comic timing is impeccable. I'm telling you. There. Sabi ni Aguas, sa loob nga ng pamilya walang unity, sa mga kapitbahay pa kaya. Actually, may punto ka. Actually, ang galing mo dyan, kakairita. Why didn't I think of that myself? Sabi ni Leo Greg Imperial, di ko na po naririnig yung inyong darling. Kasi walang mga darling ngayon, mukhang interesado na rin yung iba na papakinggan yung mga haka-haka ninyo at yung opinion ninyo tungkol dito. So ulitin natin ha, siguro i-hashtag na natin, no to this People's Initiative. No to Tambi's Initiative. Sabi ni Tats Kiss ng Federalism Abroad, nabudol ko. Oy. Ito yung paakay ni Leisure po, hindi siya nakikinig. Ang sabi niya, bakit daw ayaw ninyo sa charter change? Dati gusto nyo nung si Digong, ngayon ayaw na ninyo. Kung hindi ba naman isa't kalahating syunga-syunga, halata rin naman na hindi yan ang tunay mong pangalan, and that's really, that's what, a troll account. So, clearly, you've just disregarded an hour's worth of discussions here. We're even talking about what kind of charter changes we want. However, hindi rin naman kami, di ba, below sea level ang IQ na pagkakatiwala namin dun sa mga taong nagpakita ng dahas at opresyon sa mga katulad namin mga hampas lupa na magsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas na hindi sila magbebenepisyo o hindi kami further ma-oppress. So excuse me if you want to feel oppressed. Excuse me kung gusto mong magpabudol to. Hindi na kami. Okay? So isa pa yan, hashtag no to Tambi's Initiative and hashtag no more budol to. Diba? Kasi parang budol to, matuto naman tayo. No to budol to. No to Tambi's Initiative. None of that. And Neri says, don't forget, di nyo pera yan. We deserve better. Isa pa yan, diba? Dami na nating hashtag. But we do deserve better. And kung marami yung mga katulad niyang sino ba ito yung syungangers? Yun na, nagkakalat na siya. Wala siyang maisip na So, ito yung earmarks of people that you should drop from your life. Those who aren't really listening. At yung mga, yung mga sunod-sunuran dun sa script, grabe yung script nila. Sabi ni Pete Walzer, ever heard about the phrase as greedy as a pig? That's what Congress is, and are we going to allow them to change the Constitution through them? No, we are not. Okay? That's why no to People's Initiative, kasi kung hindi matuloy yung People's Initiative na yan, although feeling ko they're already trying, they're doing their darndest best to make sure na makadusot yan. Pag hindi natuloy yan, mahihirapan sila dun sa ibang dun sa Constituent Assembly. Sabi ni Master Pogi, is it already a fact that there's really this People's Initiative or just rumors pa lang? Ayan na po. And, darling, may ads na po sila. Sabi ni Leo,
Duterte pa rin, in all caps. Sabi ni Ian, attorney TCA for Saint. Sabi ni, ano yung name mo? Parang dalawang dots lang. Natawa ako sa sona ni Duterte noon, sinabi niya, sana sa loob na yung lindol para sabay-sabay sila mo. Filipinos deserve better. We all deserve better. We will keep discussing kung ano to. Pero i-repost ko siguro yung ano natin, yung diniscuss natin kung ano exactly yung purpose ng initiative na ito, ng Tambis Initiative. Di ba? Sabi ni Elmar, ano pala si ni Robin Padilla? Di ba siya yung only senator na nagpupush ng Chacha since campaign period? Yes, but he's talking about particular changes already. Ang kaso, may nakasulong nga dito. At I'm sure, iniisip niya, teka muna, lalong mawawalan siya ng boses tungkol dun sa mga provision na gusto niyang isulong, di ba? Lucy Pearl says, and this is a good question, is the Philippines ready for a parliamentary system? A system where it is more focused on policies and platforms and not political personalities. Di ba? Ano uli yung TIA? Sabi ni June, what happens if they fail? What's next for Tambis? Well, there's still things that they have not completely abandoned. Impeachment is one of them. Di ba? Di ba? They can actually, the other is, gagawa sila ura-urada ng batas para maayos yung 6735. And after 6735 is complete na in accordance with the Supreme Court's recommendation, then saka lang po sila makakapag, People's Initiative. Yung totoo na. Yes, sabi ni Glenn Freo, kailangan ba ng enabling law ang People's Initiative? Yes, very specific po ang ating saligang batas, ang ating Korte Suprema na sinabing hindi po self-executory ang Article 17, Section 2. And finally, from Vinny's Random Thoughts and PC, yung signature campaign na yan, to amend the Constitution has an implication din. Kapag nangyari yan once, ibig sabihin magagawa nila uli sa susunod. Totoo yan. Totoo yan. I have no doubts that they will amend RA 6735 para kahit taon-taon pwede sila magbago ng saligang batas. Nakakaloka sila. Sabi ni Budge, aside from not signing, baka magicin din yan, bantayan natin na hindi magamit yung mga signatures natin. Diba? Plus, we'll have to join the petitions sa Korte Suprema. I'm sure na merong talagang tututol sa Korte Suprema. Thanks in advance yung TIA. Sorry naman, hindi ako informed. Alright, so muli, maraming salamat sa pagsubaybay. I hope nasagot namin yung ibang mga katanungan ninyo dito. Sabi ni Tony Amor, say no to bribe initiative. Oh. After sa mga pirma, ang next move nila, isasubmit saan po? Sa COMELEC po. At magsiset ng schedule ng COMELEC. Yan ay kung tatanggapin nila. Kasi during the, in the Lambino case, ni-reject nila, sabi na, hindi namin pwedeng tanggapin yan kasi base dun sa decision ng Santiago versus COMELEC, incomplete ang RA 6735. Sabi ni Park MB, parang lumalabas na ibinoto natin sila para kontrolin ang buhay at future natin. Hindi lang yon, para i-oppress tayo. Yung mga tipong ayuda na lang ng ayuda. Ang ayuda kasi is to keep you poor and ignorant. Hindi na tayo masyadong mag-ambisyon. Okay na tayo sa ganyan. Kasi pag nag-ambisyon tayo, iba yung mga miligro yung kayamanan nila. Marami sa ating matatalino. They want to keep us, ulitin ko yan, they want to keep us poor and ignorant. Ang hangarin nila ay ano ba yan? Panghabang buhay o panghabang panahon na tayo, dukha at ignorante. Yan po ang kanilang hangarin, yan po ang kanilang ambisyon. Kasi kung mga dukha tayo, perpetual, ang saya-saya na natin, bigyan tayo ng 5,000 na ayuda. Ay, salamat po. Maalala ko po kayo sa susunod na election para i-oppress niyo pa kami more. Di ba? Sabi ni Ike M, local COMELEC po ba to certify na valid and true yung mga pumipirma? I assume so, yes. And finally na naman, sabi ni Jeff, politics kasi is something na hindi maalis sa buhay natin. We better just embrace it and be aware of it. Totoo yan. And be informed. Diba? Sabi ni Way I See It, international yung
nagpapa-confuse. Dapat may proper information campaign na wala basta tinulak na lang sa mga barangay, papirma. May bigay pang mga pang-inganyo by hook or by crook basta matuloy. Alam na, totoo yan. Nagtatawag nga ng mga mayor eh. Di ba? Nagtatawag ng mga mayor. At sinasabi, mayor, mag-deliver naman po kayo, ganitong number of votes. Pabuti niyo naman ng 12%. Alam mo, Mel, I really don't want to speculate on what Lenny would have done because A, she's not relevant in this discussion or in any future discussion. And B, she lost. She lost badly. She lost extravagantly. Why should we even bother? It's speculative that leads to useless conversation, if any. Okay, wait, I'm looking for that. Sino yung ibaban ko? Hindi ko nakikita kasi yan eh. Facebook ba o ano? O YouTube? PI? Sa YouTube. Okay. Hanapin ko lang muna before we end the live. Hindi ko makita. Ayun. Oh, you're right. Napaka-racist ng comments. Okay. Sabi ni Aguason, makilahok tayo sa mga ganitong discussion at sugurin natin ang mga page nila. Well, totoo yan. Well, wag naman natin, ganito yon. Remember that when we go out, we try to convince people. Kasi kung aawayin natin, automatic ayaw na nila sa ating makinig. Anong sabi sa Desiderata? State your truth clearly. State your truth clearly. Wag mo na ignore the insults. Ignore the Pag hindi natin matiis yung mga insulto, all we have to do is say, #Duterte pa rin. Happy na kayo? Di ba? Wag patulan yung mga insulto. And I know that's very hard. Kasi kahit ako mismo, I make patol. I mean, I'm super patola sometimes. But we must state our truth clearly. We must state our facts. And we must allow people to discuss. Halimbawa, hanggang ngayon tinotroll nila ako kasi I came up with an idea that they didn't in a month of Sundays. They would never have thought of in a month of Sundays. Sa totoo lang. No, I don't think VP Sara will resign from this admin anytime soon. Sabi ni Happy Shop, even the dumb and ignorant, they too have their stories. Yes. So, let's not divide ourselves. Resist the urge to create divisions. Stop saying Imperial Manila. Ang daming botante sa Manila ay kung mainis sila sa inyo. Stop saying sila or they are. No, we're in this boat together even with the people we don't like. Ew! Diba? Don't divide. Ang kalaban, oligarchs. These rich people who want to keep being rich and all of us to keep, they want us poor. These greedy politicians, please don't compare them to crocodiles who stop eating when they are full. Okay? Remember that. Let us not allow ourselves to be divided. United we stand. We will win this only if we stand together and resist the urge to divide ourselves. Always, #no to Tambi initiative, no to Tambi's initiative. Sabi ni Jerpy, we are Filipinos, Luzon, Visayas, Mindanao, and no, we will not talk about secession. Talking about that as if it is a good thing is actually seditious. Okay? Nothing like that. No physical separation from each other. No. Yung wala na yata, opo kasi naban siya. Okay? So, hindi ko sinasabing turn the other cheek. Ang sinasabi ko, make sure masabi natin yung kailangan natin masabi and then get the freak out of there because otherwise we're going to make patol and we don't want to make patol as much as possible. We're not asking for superhuman effort on your part, but let's focus on bringing people together. Let's focus on convincing, not trolling. Yun nga yung katangahan ng kabila eh. Nagbabayad sila trolls. Yung trolls nang iinsulto. Yung mga insulto, they don't end up convincing us. Kaya wala silang kakampi. Hindi sila nakakaw ng mga kakampi dito sa panig natin. Kasi inaaway nila tayo. So let's not do that. That is a failed strategy. Huwag po natin gagayahin sila. This is not the time to be divided. This is not the time to, well, I want to troll them. Grabe, I really want to troll them. But there's a time for everything. Pagka meron tayong kausap na tutol sa atin, what we have to do is try to convince them or at the very least, not allow ourselves to be divided. Okay?
So thank you very much. Ang daldal ko, pasensya na. Thank you very much. More on this tomorrow, and please watch them sa watch us sa Karambola 8 to 10 ng umaga. On radio we're on DWIZ 882, on television we're on Aliw 23. You might not agree with everything my co-hosts say, but at least nandun tayo. Diba? And join our comment section. Yung ibang nandito, mga tambay ng Karambola, and ang saya-saya. Okay, maraming salamat. It's also another opportunity for us to convince other people. Okay? Convince, don't call. Convince. Okay? I know it's hard. I'm asking so much. Pero pasensya na. Thank you. Thank you. Good night, everybody. Please stay well. Please stay healthy. Your country needs you. Night.